Ayan guys, good afternoon. So yung video niyan is on the way ako sa simbang gabi. So nakita ko, ang ganda-ganda niya. Talagang feel na feel mo yung Christmas. So binidyuhan ko. Ayan, so Holy Spirit yan dito sa Fremont, sa California. Nagsimbang gabi ako, yung last simbang gabi. Nakaabot naman. So ayan, nagsimbang gabi ako talaga. Make sure na kasabay siya ng Pilipinas. So, noong 24 yan sa PI, nagsimbang gabi ako. Kasama ko yung aking co-worker. So, nag-meet na lang kami doon. Then, after nyan, meron silang pre-dinner. Yes, very solemn. At saka, very feel na feel mo yung yung pagka sa Pilipinas. As in, like, feel na feel mo talaga na umati. Yung parang simbang gabi, yung spirit, yung para talagang sa Pilipinas, yung simbang gabi niya. Tapos, medyo maingay lang sa likod ko kasi yung mga bata. Pero okay lang, na-enjoy ko naman siya. Yes, after ng simbang gabi, may pahapunan sila. Ang isinerve nila, adobo. Masarap naman. And then, may mga cookies for dessert. And then, may mga pa-raffle sila. May pa-game-game. Yes, na-enjoy ko naman siya. And then, talagang masasabi ko na, feel na feel mo na nasa Pilipinas ka. Hindi ko akalain na ganito pala karaming Pilipino, di ba? Happy-happy lang. Ayan guys, so habang ako ay nagtisimbang gabi, sa amin naman ay abala ang aking kapatid at ang aking pinsan sa pagbalot ng aming ipapamahagi yan sa huling simbang gabi diyan sa aming barangay. So ako po ay naatasan na ako daw po ay magi-sponsor sa simbang gabi. So usually, hindi naman kailangan yata magpakain. Kaya lang, sabi ko, para naman masaya ang ating simbang gabi. O sige, wala pong problema, magpapakain ako. Hindi nila alam na magpapakain ako. Sinabi ko lang yan same day, dun sa dun sa nag-imbita sa akin na kung pwede daw ako mag-sponsor. I'm not sure kung talagang nagpapakain, pero sabi ko magpapakain kami. And then, ang napag-usapan namin ay lugaw. Kaya lang sabi nung kapatid ko, ate, pagka lugaw, kailangan may tinapay, kailangan may ganito, bibili pa ng ganoon. Di ako nag-decide na, siya, sige, tayo ay magkakanin. Kanin ulam na lang, tapos bumili lang ng juice. Tapos sabi ko, sa bayaw ko, bumili sa nito. Ayan, bumili ng ganoon. No, di, ayan na. Tapos, para lahat makatikim, ayan, nagpagawa kami ng sticker. Nagpagawa kami ng sticker na may number para lahat ay nabibigyan. O, ayan, nagiintay sila ng mga tao kung nasaan na. At naulan nga. Para yatang nahuli pa yata ang Hindi ko alam kung on time ang misa dahil malakas talaga ang ulan. Diyos ko, magdamag yata at kinabukasan pa. Ayan, si Rain, siya ang magkakameraman at siya din ay part ng pagbibigay ng alay. O, ayan na yata dumadami na ang mga tao. Nakakatuwa din. Kahit na ulan ay kainaman, ang dami rin naman umaten ng misa. Yan ay huling simbang gabi na yan. Noong 24 yan, alas 8 ang sabi ko kasi gusto ko ako yung huling simbang gabi na mag-i-sponsor. Eh di nung una nga ako, sabi ko ano bang ginagawa? Ayun daw ganoon. Di sabi ko, parang hindi ko alam kung nagawa nila 4 na pang-alay at saka mag-aalay ng sobre. Dahil ako talaga malapit sa akin ang simbahan namin. Pag ako'y nauwi, kahit linggo yan, ako'y nagsisimba. Talagang sabi nga dati nung umuwi ako nung June, sabi nga nung isang June ba ako nung umuwi ako ng June, sabi nga nung isang taga ron sa amin, aba, ay sa iba-ibang bagong galing ibang bansa ay ang either naggagala na daw at saka natutulog. Aba, ikaw gumising ka talaga ng maaga at ikaw nagsimba. Sabi ko, opo kasi namimiss ko nga. So kada ako umuwi, easy to eat talaga. Kung talagang wala naman ako importanteng lakad, ako talaga ay magsisimba. Ayan, nagsisimula na yata ang misa. Ayan. Hindi ko na at baka tayo makopyright. Isa ko pang intindihin na naman yan. Saka sabi ko, siya sige, ako ay magbo-voice over. Kaya pagpasensyahan nyo na laang kung ang aking boses ay hindi naman ka-voice over. Ayan. Nakakatuwa ang mga kabataan, di ba? Na sila ay nagiging bahagi ng mga ganitong okasyon. Di ba? O, kita mo naman. Ako talaga, pag sinabi nung kapatid ko dati na nabubuhay pa, ate, si ganito, sasali. Ay, siya, sige, isali nyo. Halimbawa, yung mga ganyan, ay, nako, sa gala, Diyos ko, pagka sa gala, ako, nako,
all out ang tita nila. Sinasali ko yung mga pamangkin kong yan at talagang kumukuha pa ako ng tagahawak ng arko nila. Oo. Ngayon, hindi na pwede at mga busy sa school ng mga bata katulad ng aking pamangkin. Siya yung punong abala dyan, nagbibidyo-bidyo siya. At saka nagpapasalamat din pala ako at kay sa pinsan ko, kay Donna, kay Chanita, sa mga tiya Pet, mga tiya Tinay na tumulong sa pagbabalot ng mga pamangkin ko yan nagbibigay ng alay. Sila yan, yung nakaduster na kulay cream, blouse, dress ko yun, ba? Kahit mo nga naman, yung mga dress ko dito, inuuwi ko yan. Para naman may nakikinabang kasi nga, aanhin ko ba yan dito, buburuhin ko. Ako naman, pagka naisuot ko ng mga ilang suot at tipong hindi na kasya, no? Yan hindi kasya sa akin. Siguro kasya na ngayon. Hindi na kasya sa akin yan, kaya dinala ko sa Pilipinas. Sabi ko, hayain para na isusuot ang aking mga pamangkin. Ayan, di ba? At marami din namang kabataan na nagsimba, di ba? Mostly kasi pag ganyan, mga kabataan, gusto lang nila sa bahay lang, mag-internet, kung anong gagawin. Pero nagsimba din sila kasama ng kanilang mga magulang. At saka madaming umaten, di ba? Madaming umaten ngayon. Ayan, isusumpa si ano yata ang nagbibidyo niyaan, kung hindi si Julian, yung kapatid ko, ay yung aking dalawang pamangkin, tsaka yung aking inaanak na si Shelo. So nagpapasalamat ako sa inyo, kay Shelo, kay Doray, kay Eke, kay Rain, kay Sandra, kay Dayday, kay Tantan, at especially sa namili, kay Alvin, at sa nag-drop off ng mga at sa pagtulong din ng aking isang bayaw pa na si John Paul. Maraming salamat. Yes, your ate, really appreciate all of you guys sa yun naman ipag sinabi ko doon na ito ay ganito, yang ganito, pakisuyo na lang, wala naman ako dyan. Ginagawa naman nila yan, wala namang problema. Pag sinabi ko, ayan tapos na mag-alay. Ayan na si Jedlyn at saka si Sandra at ayan si Eke. Si Eke, yan yung pumapasok. Ang kanyang course ay nursing. Siya yung pinapaaral ko. Diyos ko, kung maglakad, para lang nasa mall. Kaganda-gandang babae kung maglakad parang pabara-bara. Ayan. Naku, pasalamat sila. Wala ako dyan. Kung ako naandyan, lahat nakadress. Pag nagsisimba kami, pinagdedress ko yung mga pamangkin ko. Or sabi ko, color coding sila. Lahat pare-pares ang kulay. Siguro wala nang mahanap na kulay. Siguro yung mga labahin yung iba. Pag sa akin yan So, ayan, hindi ko na mabigay yung kasi nga, syempre, baka ma-voice over tayo. Ayan, kasi sinabihan siya para yatang sa isang sponsor ay kailangan ay may magsisindi yung representative. Si Eke yung inano ko nga, sabi ko siya at saka yung kapatid ko. Kasi siya nagsindi ng kandila. Siya yung malimit sa gala yan. Diyos ko, sa isang nung nabubuhay pa yung kapatid ko, Diyos ko, nagsasagala yan sa isang buwan 2. At sako, hindi yan bonggedyos ang gown niya. All out ako kasi hindi ko mga naranasan yun nung araw. Hindi ko naranasan yung ganyang simbang gabi. Yung sa gala. Sentro ay ang kulay puti na kandila sumasagisag sa ating Panginoong Jesucristong isinilang. Ngayon po sa pagpasok po sa pistalan ng pari ay makita natin ang Bambino Jesu, ang batang sanggol ay nailagay na natin sa ating Belen. Sa gisa ng ating pagkulita sa pagsilang ni Jesucristo. Walang iba, ang nagsilang sa kanya ay ang ating mahal na ina na si Maria, ay nagdibang ng siyang na araw ng simbang gabi. Tayo ay nagbigay puri kay Mama Mary sa loob ng siyang na araw na iyan. Kaya tayo magsimula sa ating pagdiriwang na misa ng Pasko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang
pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. Sa loob ng siyang na araw ng simbang gabi sa ating pagsisimba, araw-araw ay ating dinasal ang ating paghingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga pagkukulang. Sa isang ito ay patuloy tayo haharap ng mapagkulang. Kapatid sa labas, tapos na kasi ang misa. So, medyo maulan pa rin. Maulan pa rin daw that time. Sobra nga naman iyang ulan Pero, sabi nga nila, blessing daw yung ulan. So, blessing nga naman, katuwa naman kahit papaano. Dito mo mapapatunayan ang tunay na nananampalataya kahit umulan o bumagyo ay sila ay umaten ng ating huling simbang gabi. O, diba? Ko naalala ko, ayan, pasensya na kayo kung medyo tumatagalid na ang cellphone siguro, ay napapagod na rin naman ang ating camera woman or men. I don't know kung sino nagbibideo niyan, pero parang yung aking bunsong kapatid, hindi. Ayan, parang kilala ko yung kamay na yan talaga naman, ay kahirap i-edit at ang aking ginagamit ay cellphone at hindi ang aking laptop. At mahirap pagka doon sa computer. Ayan na, dinala na ang pagkain. Ayan ang aking bayaw. Ayan, dinala niya. Si Dora yan, naglalabas. Nilalabas na lahat ng pagkain. Kita mo, sa lakas talaga ng ulan. Diyos ko, sana naman walang nagkasakit. At talagang nabasa ng ulan. Ayan, ganyan ang gagawin nila. Ang punong abala, ang Ate Julie. Si Ate Julie, kasi sa amin magkakapatid, siya lang nga naandun sa Pilipinas. Si Julie, yung aking bunsong kapatid, siya lang yung pinakang matanda namin doon na babae sa aming magkakapatid. Ay ang akin namang ibang kapatid ay malayo. Ang panganay namin ay nasa Bicol. Ayan, nag-share na sila ng kanilang tawag dito, ng kanilang pahapunan. Nakakatuwa. Puro mga pamangkin ko yan. Tsaka yung aking pinsan, si Donna. Nagpapasalamat pala ako. Special shout out sa mga punong abala. Sa nagluto, sa Kuya Elmer, sa Tia Nita, sa Tia Pet. Sino pa ba ang Tia Tina yata? Para nakita ko doon. Maraming salamat kay Donna. Maraming salamat kay Shelo sa mag-ina. Maraming salamat sa aking kapatid. At sa asawa niya kay Julie at kay John Paul. Sa mga pamangkin ko, kay Eke, ayan, kay Eke, kay Doray, kay Rain, kay Jedlin, kay Dayday, at si Sandra, at si Tantan. Ayan, Kung minakalimutan akong banggitin ay pasensya na at ngayon lang ako nag-voice over. Ayan, lahat yan ay puro mga taga-barangay namin yan, doon yan sa amin. Ay kahit papaano tayo nagkayari sa ating pahapunan. Ginanyan na nila kasi syempre tulad yan, umuulan pala, ay kung yan ipatakal yung lalagyan sa paper plate, tapos ay di kagulo at saka Diyos ko, baka pagkakain ikabas na lang itatapon katulad yung umuulan. So pwede nilang iuwi, doon na lang sila kumain sa kanila at malakas nga ang ulan. Diba? So ngayon, parang iba talaga yung feeling ng ikaw ay nakakatulong sa iyong hindi ko alam kung nasabi ko na to, pero baka sabihin ng iba ako ay nagyayabang. Ay sabihin yun ng ako'y nagyayabang. Ay ito ay pinapakita ko lang para yung ibang merong kahit kaunting extra ay mainganyo bagang tumulong sa ating mga kababayan. Yung sa mga little way laang ay kahit papaano ay tayo makatulong. Hindi ito ay pagyayabang. Yung mga ibang sinasaba ay baka daw ganito, ganyan. Ay hindi ho yun. Hindi yun ang purpose nito. Kung yan ay purpose ko po, sa dami ko po mga ginagawa dun sa amin, ay baka sabihin nyo naman ay sobrang yabang ko. Hindi ho yung kayabangan. Yan po ay pinapakita lang natin ang ating mga nagagawa na hindi na kailangan natin maging ikaw ay nasa pwesto ng inyong municipal at hindi na kailangan na tayo ay maging isang opisyal dahil diyan sa ganyang paraan ay talagang yung kahit papaano tayo makatulong. Basta tayo may extra lang, ay bakit baga ang hindi? Di pagka wala, di sasabihin natin ng totoo na pasensya na at maraming bayarin din naman dito sa Amerika. Pag mayroon naman ay walang problema. Sabi ko nga basta ako ay hindi magkakasakit at ako ay bibigyan ng overtime sa trabaho ay extra ng pagtulong ko
Yaan, kaya hindi mahalaga na tayo ay magbigay ng malaking bagay. Ang mahalaga ay kahit sa maliit na halaga at sa maliit na yung pamangkin ko si Tantan, gustong-gusto kang tumutulong. Hindi importante yung malaki yung ibinigay mo. Ang importante ay yung nakaalala tayo. Yun ang mahalaga, 'di ba? Yung kahit sa maliit na bagay ay naalala natin yung ating mga kabarangay. Yun ang yung sinasabi ko, na hindi kailangan maging bongga at hindi kailangan talaga na magyabang tayo. Yan ay kaya ko pinakita ay para may maingganyo din na sabi, pwede pala yung ganun. O, di ba? Sa dami sa amin doon sa lugar namin na nasa ibang bansa, ay Diyos ko, yung baga namang paminsan-minsan tayo magpakain, hindi naman masama yun. Hindi naman yung kayabangan, yun ay laang. Kaya nga ang Panginoon, tayo ay kung saan tayo ang nabigyan ng pagkakataon. Di bakit baga naman natin ipagdadamot? Di baga? Kung baga wala, di tayo naman nahimik din laang, di ba? Kung meron naman, wala namang problema. Tayo ay magbigay ng mag-share ng blessing. Yun nga ang laging sinasabi. It's better to receive, yung tama baga yung sabi ko. It's better to receive than to, pahala na, nakalimutan ko na. Basta, mas magandang ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan. Di ba ga? Yung pala yun sa Tagalog. Kahirap sa English. Anyway, di ba nakakatuwa din naman ang mga pamangkin. Kisig na kisig. Talaga namang sila yung gusto nila yung ginagawa nila yung ganyan. Kaya lagi kong ini-involve din mga yan. Sinasabihan ko, ganito, ganyan. Nung, si Ate Yoli yan na yung kausap ko. Sabi ko sa kanya, ate, pwede ba kang ganito? Huminga din naman ako sa kanya ng approval kung pwede yung ganyan. Tsaka yung mga, kilala nila akong lahat. Ako, hindi ko sila kilala. Dun sa barangay namin kilala ako. Lalo na ngayon na ako'y nagbablog, kilala nila akong lahat. Sila lalo yung mga, ang kilala ko lang dun mga, yung mga kakilala ko nung araw. Yung mga sina Bining, sa Ate Bilen, yan, sina Petra, yan, mga kilala ko yan. Tapos sina Bining, kasi may tindahan sila. Kasi nangungutang kami noong araw doon. Tapos si Bita, tapos sino pa baga, tapos doon sa sentro yun, doon sa Manaol, si Malare, ayan, kasi may mga tindahan sila. Ako, ang nanay ko, inuutusan ako nung araw, bibili sa bahay, sa sentro kung tawagin. Pero yung mga ibang generation, hindi ko na sila kilala dahil ako 18 pa lang ako lumarga na ako sa ibang lugar, hindi na ako doon naglalagi. Pero marami sa akin nakakilala, sila hindi ko naman kakilala. Hindi ko talaga. Ayan si Nico, ayun, naka-blue. Parang for good na yata yan. Sa ganda naman ng bahay sa Manaol. Ayun si Nico yata yun. Parang kamukha niya Kung hindi yan si Nico, ewan ko na lang, pasensya na. Pero parang si Nico yung naka-green. Di natikman mo ang minudo ng Hilario. Kasi sa totoo lang, ang aming angkan ay masarap magluto. Di ang nagluluto yung bayaw ko. Kaya ang sabi ko, Kuya Elmer, pag yan ay hindi masarap, ay alam na. Hindi angkan namin na nagluto. Hindi kami sa totoo lang, kami ay talagang ayan, subscriber ko yan si ate, yan naka-stripe na yan, nakalimutan ko ang pangalan niya. Kapatid yan ni Teteng, kilala ko naman yung mga yan, kaya lang nakalimutan ko ang pangalan ni ate. Pero kilala ko siya, anak siya ni Aling anong pangalan ng nanay niya, nagtitinda dati ang nanay niya noong kami elementary. Ayan sa simbahan namin, mga kapamangkin ko, nagtitiktok pa kainaman na Nakakatuwa din naman kasi alam niyo nung iniwanan ko yan sila, kaliliit pa niya mga yan. Ngayon matatangkadan pa ako, Diyos ko, sa bagay, hindi naman ako matangkad. Ibig kong kasahihin, malalakihan pa ako. Kaya buto nilang at ako medyo nagbawas ng timbang. Kung hindi, Diyos ko, dabyana ako, sila kaliliit. Ayan, di ba kasi Ekay, gandang-ganda sa kanyang dress. Nakadress din naman ang ate Ekay, kainaman Yung kapatid niya kasi, yan ay kapatid. Nasimbayan sa iglesia. Wala namang masama kahit ikaw ay, kahit anong pananampalataya, basta tayo ay, yung tama ang ating, yung hindi naman tama, yung, anong tawag doon, wala tayong tinatapakan na ibang tao, ayun.
Oh, ayan siya ay sumasambayan sa ano sa kapatiran. Oo. Ako din ay masaya din naman kung saan ang kanyang tatahakin ay dun. Kung siya masaya ay sige. Kasi mostly ng mga pamangkin ko, yung mga yan, indecision in life, yung mga nanay nila, hindi ko lang alam bakit. Ba't ako ay kinukonsulta pa. Sabihin, ate, si ganito, si ganyan, sige, ate. Anak ko, baga iyan. Eh di wala din naman akong choice. Di ako din naman inaandun din naman ako. Ayan, parang, kasi marami talagang natir dahil gawa na si Tantan. O, kaing maigi si Tantan, nagutom yata si Tantan. Marami nga kasi nga gawa ng 160 ay ang mga tao, yung iba nga hindi nagsimba at gawa ng sa lakas ng ulan. Kaya ayan, si Tantan nakasapatos din naman ulan na ulan nakasapatos pa. Oh, ayan kaya binigyan uli yung mga taga-simbahan, dinoble yata ang bigay gawa ng kasi nga hindi na nila inuwi yung pagkain kasi nga talaga yan inakalaan sa simbahan sa magsisimbang gabi. Ewan ko, sabi ng aking kapatid, pati daw barangay tanner na bigyan, ay napakasaya ko. Ang barangay to ay sa amin ay mga friends ko yaan. Pagka halimbawa may mga operasyon, mga kung basta kakampi ko yung mga yaan, ay ako minsan nagpapa-breakfast din sa mga yan pag may nahuli. Ay nako, mga tropa ko yung mga yan. O pasensya na kayo sa camera at ang camera ay pahiling na. Ewan ko baga naman kung ano nangyari dito sa kamerang to. Siguro napagod na yung tagahawak. O ayan na Ayan yung mga nabigyan na yan. Binagbibigay na sila. Ako, di ba nakakatuwa naman talagang pag magka ganitong yung mga kabataan nai-involved sa ganyang mga activity. O kaya ako'y masaya. Pasensya na kayo kung ang camera natin ay patagilid. Ay hindi ko na kayang i-edit yan kung paano bagay. Sabi ko i-voice over ko na nga dahil sabay-sabay baga nagsasalitaan. Tapos minsan may chismisan pa. Ay di ba nakakahiya. Baka magalit pa sa akin na sila sinama ko sa vlog nagchichismis. So di ako magsawa kayo sa aking boses. Sabihin nyo sa akin pagka hindi maganda ang aking voice over at hindi ko na ito uulitin. At ayan, kilala ko yung nakapayong na yan. Anak yan ni na ayan na tayo. Yung katapat ni Nabining na meron ding tindahan. Yun ay utangan din namin nung araw. Excuse me. Nangungutang kami dyan noon ng bigas, ng ititinda ng aking nanay. Pero yung iba, mga kabataan, ay hindi ko nakilala. Hindi ko, pagka nga sasabihin, sinong nanay, hindi ko kilala. Nanay, ay siya, kaninong apo. Ayaw, minsan nakasasabi ko, ay kilala ko yung lola mo. Pero minsan ang nanay, hindi ko kilala. Kasi ako, ang tambayan ko talaga noon, ay hindi yan sa barangay namin, sa kabilang barangay. Yan kasi barangay Manaol. Yung barangay Wakat sa kabila, ay sa gitna kami. Yung para bagang kantuhan, yung parang boundary kami ng Wakat at saka Manaol. Ay di ako, malimit ako sa Wakat. Kaya sa Wakat, name it, kilala ko yung mga tubong tagaron talaga, yung mga talagang tagaron sa amin, yun ay kilala ko. Pero dito sa sentro, diyan, ay ang mga kilala ko lang ay yung bagang mga kaidadan ko noon. Yan, Sinabining, ayan, kilala si Malare, yung mga yan. Pero yung iba, kilala naman nila ako, ay hindi ko naman sila kilala. Ito, nakasalamin, nakalimutan ko na ang pangalan. Hala, sino nga baga iyon? Kilala ko yun Ay, nawala na, hindi ko nakilala, hindi ko na maalala ang pangalan niya. Yung dating sekretaryo ng aming barangay. Oh, ayun. Ayan, sino pa baga? Ayan, wala naman akong kakilala dyan. Nakilala ko lang, ayan, si Ate Yoli. Nakilala ko yan nung isang araw dahil siya daw, part siya na ng namamahala ng simbang gabi. Di aking kinontak at ako ngayon nagtanong. Tapos si Ate Baby, hindi ko siya masyadong kilala, to be honest. Hindi ko siya masyadong kakilala talaga. Oo. Kasi nga ako nga malimit akong wala dyan sa aming barangay. Nung nag-high school ako dun sa tiyahin ko sa Dayap na uwi sa amin sa kabilang bayan. Tapos pag bakasyon naman ako nagtatrabaho, summer vacation at saka yung Christmas vacation ay ako nagtatrabaho. Oo. Ayan, yung iba hindi ko na talaga kilala. Sa totoo lang. Ayan si Ate Baby, yung nakapula. Ayan yata sa Ate Baby. Ay narinig ko ang sabi, salamat daw. Oo. Ay di baga napakasarap sa piling ng ikaw ay kahit papaano sa maliit at kaunting bagay ay ikaw nakakatulong, di baga. Yan naman sa totoo lang, sila naman siguro may pagkain sa bahay at magpapasko baga, di baga. Kaya lang, syempre, kahit ako yata, pag sinabing may libreng hapunan ako, makikipila. Ako pa, napakahilig ko sa libre.
Ay ganun din sila. Syempre nga naman. Tapos, sige, ipakita ang ileeg ni Eke. Ito ng cameraman ay ayaw ayusin. si Rain yan. Si Rain ang nagka-cameraman. Kanina nga, hindi daw nakukuhanan yung pagsasabi ng thank you sa sponsor, yung ganoon. Di nag-aalala sila at papagalitan ko. Ano baga magagawa kung hindi nakuha ng wala namang kaso yun. Kaya lang yung mga yan nga kasi, dinitils ko kung anong gagawin. So pag akala nila, pagka yung nagkamali, ay magagalit ako. Kaya lang, pagka naman lagi naman nagkakamali, magagalit ka talaga. Binigyan mo na ng instruction, hindi pa baga nakuha. Pero pag mga ganyang bagay, wala namang problema. Oo. Ayan si nanay yata nanghihingi para sa apo niya. Butit inabutan at ako'y nangungunti. Nangas ko to si Eke, ay pang abutan. Isa-isa laang yun Ayan, mga sakristan niyaan. Ayan. Yan Hindi ko masyadong kilala si Father Eric. Pero kung hindi ako nagkakamali, si Father Eric ay siya yung kaibigan ni May. Oo, yan ka-text daw ni May niyan. Pagka yata pag sa bahay sa amin may blessing ng bahay. Si Father Eric yata, kung hindi ako nagkakamali siya yata yun. Oo, kinukwento sa akin nung nabubuhay pa yung aking kapatid na iyon ay kinukwento. Nung nabubuhay pa si May, siya ang punong abala sa ganyan, mga simbahan. Ate, minahingi ng ganito, pamisa daw, ganyan. Siya yung talagang siya yung talagang yung parang aking kaano dyan sa Pilipinas. Siya ang nag-aasikaso. Ay ba, si Nico ngayon naka-green. Ay okay tangkita. Ay si Nico talaga confirm. Hi Nico, Merry Christmas. Yun namang papasko ng aking mga pamangkin dyan. Baka naman, Kuya Ninong Nico, kukunin ko pala yan si Nico. Makakuha Ninong ni Little, sa Boy Scout. Wala naman dito Boy Scout. Wala naman katulad sa Pilipinas. So anyway, patapos na iyan. Ayan, di ba nakakatuwa ang mga kabataan at pinapahimba naman ng Eke ang kanyang dress. Gandang-ganda sa dress niya. Ito si ate, kapatid to ni Teteng Kilala ko si Teteng. Kasi ngayon ay kalim nung mga kasabayan ko sa school. Ayan, nag-hi sila. Tapos na ang kanilang mission. Mission accomplished. Very good, guys. Well done. Well done ang inyong pagkakaisa. At maraming salamat. At balita ko ay lahat daw ay nakakain. Sabi sa akin ng ate Yoli at ako minesage. Ang dami daw pagkain. Ay very good talaga sila. Alam na yan. Pagka ganyang ay alam na. Ayan si ate baby. Ayan po si sister baby yan. Siya yung parang head yata sa church. Hindi ko siya kilala, pero for sure kilala siya ng nanay ko. Tapos kilala din siya ng aking, kalimutan ko talaga kung anong pangalan ng kapatid ni Teteng. Ate, ikaw, nasa vlog ko, yan yung nanonood ng vlog ko, subscriber ko din yan. Kaya deserve mo yung dinner na yan, ate. Sana yung lahat ng kababayan ko, lahat po kayo ay mag-subscribe at wag mag-skip ng ad nang tayo po ay marami pang ma-share na blessing sa ating barangay. Yes. Noong Christmas party noong 23, nagbigay ako para sa mga bata. Pinabili ko yung bayaw ko sa divisoria ng mga laruan. Yearly naman yan pag nanghihingi sa akin si Nanay Pransing. Ayan ay ako nagpapadala kahit maliit man lang yan. Ayun ay tuwan-tuwa na kasi syempre hindi ko siya napahindihan. Pero pag talagang wala, sinasabi ko sa Nanay Pransing ay wala po, pasensya na po. Kaya yun ay hindi na nangungulit yun. Alam na nun. Alam naman nun pag ako'y meron, ayun ako'y nagbibigay talaga. Ayan, pumapasok sila sa simbahan dahil marami pa yatang natirang pagkain. Kaya binigay ulit kay sister. Sawa naman nakakatuwa at nag-igi. Ayan ang aming simbahan. Pero meron akong plano ko sang i-donate dyan. Medyo mahal pa. Mahal siya. Pero okay lang, pag-iipunan natin yon. Napag-usapan na namin dati yun kung ano yun. May nakita ko, may ipapagawa ako. Yes. Hanggang dito na lang ang ating vlog. At sana po ito po ay inyo pong nagsana po lahat tayo ay umati ng simbang gabi. Nung huling simbang gabi, late na nga po ang upload at late na rin pong Thank you guys for watching. God bless!